yung statement ng Pilconsa ay was independently done and yung mga nagsasabing in-issue lang yan dahil kay Speaker Romualdez, they're engaging in ad hominem arguments. Tama, tama. Ano po? Kaya lang, ang gagawin po ni Senate President Jesus Escudero or the Senate Impeachment Court, ang palagi magiging depensa niya, di ba, kontra kayo sa ginawa ko? O di pumunta kayo sa Korte Suprema, tingnan natin kung sinong tama sa atin. Ganon ang palagi magiging depensa po ni Escudero. Tayong mga meron, kami mga ordinaryong mamayan. Siyempre, hindi naman po kami abogado. Yan, kami, mga meron kami, meron. At least kayo talaga kayo. Alam na alam nyo yung batas. Ano po? When do we expect to see a trial? Yun na naman hinihingi ng tao. Hindi naman sinabi ng tao na hindi i-convict nyo yung vice presidente dahil may kasalanan. Wala naman ganun. Ang sinasabi lang ay simulan na natin yung trial nang sa ganun ay malaman natin tama ba o mali ang akusasyon laban sa kanya. Kailan makaka-expect ang taong bayan ng trial? Yun naman kasi talaga, di ba? Yung lagi nating sinasabi. No? Ituloy na yung trial na yan para malaman natin yung katotohanan. Pinakahuling pahayag po ng Senate President, ang sinasabi niya, walang limitasyon sa kung anong pwedeng pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court. Yung pong Senate Impeachment Court ay may tinatawag tayong primary jurisdiction. In other words, yung Senate Impeachment Court should be given all the leeway to make its orders and resolutions. Dahil sila ang may primary jurisdiction dyan eh. Opo. Pero kapag ang mga orders, resolutions nila ay kumokontra sa ating saligang batas, yung mga orders and resolutions na yan ay maaaring questionin sa ating Korte Suprema. Dahil ang ating Korte Suprema ang mayroon namang ultimate jurisdiction sa mga issue kung yung mga action ng mga government agencies, officials ay kontra sa ating konstitusyon. Ganun po ang division yan. So as far as PhilConsa is concerned, Justice, meron bang paglabag o pagsobra sa kapangyarihan na ginawa ng impeachment court? Ay inisa-isa po namin yun sa ginawa naming statement. At gano'n nga ang naging konklusyon ng aming pag-aaral na yung order to remand o to return to the House ay kontra sa ating saligang batas. Yan Kontra sa mga naging practices, traditions na nakita natin hindi lang sa Pilipinas kundi sa Estados Unidos at wala rin yan sa Senate Rules of Impeachment. Opo, and it's not as if PhilConsa lang po ang nagbanggit noon. Marami pa, may retired Justice, si Justice Carpio. May grupo ng mga profesor ng UP College of Law. Merong grupo ng profesor sa iba pang mga paaralan. Ang dami po, hindi lang isang nagsasabi na, uy, Senate Impeachment Court, mukhang may sobra kayo sa ginawa ninyo, mukhang ano na kayo, labag na sa batas ang ginagawa ninyo. And yet, the Senate President chooses to defend his position. Ang sinasabi niya, Justice, kung may problema kayo sa ginawa namin, do you go to the Supreme Court? Theoretically, that can be done. Pero dapat balansihin tinong mga gustong pumunta kaagad sa Korte Suprema. Ang ating Supreme Court, yan ang court of last resort kung may violation ng Constitution. Ngunit ang isang dapat pag-aralan
ay kung kaagad-agad bang pupunta sa Korte Suprema, ay bibilis ang takbo ng proseso ng Senate Impeachment Court. Kung hindi po ito bibilis, ay yan ay kontra sa letter and spirit ng ating konstitusyon, yung sa provisions on accountability of public officials, na dapat pag may question dyan ay madaliin ang investigasyon para mapanagot yung dapat mapanagot. Malamang Justice, doon siya sumasandig. Doon siya nagre-rely na hindi, walang pupunta dito sa Korte Suprema because alam nila ang konsekwensya kapag may umakyat sa Korte Suprema at naka-acquire ng jurisdiction yung Korte Suprema, it will further delay Yun the na process, nga. Justice. Delaying Hindi mo kaya? tactics na yun. Yun po ay po pwedeng mangyari. Pero dapat din natin malaman na may kaso na dyan sa Korte Suprema eh. Ang nag-file pa nga niyan ay si Vice President. Opo. At kino-question nila doon na yung articles of impeachment should be dismissed dahil kontra yan doon sa one-year ban ng konstitusyon at kontra doon sa desisyon ng Supreme Court o sa Francisco versus House of Representatives. Pero kahit nag-file si BP ng ganong petition sa Supreme Court, hindi naman nag-i-issue ng TRO ang Supreme Court laban sa Senate Impeachment Court. So parang walang kahantungan yung kanilang reklamo, mga babayan, dahil parang hindi sila kakampihan ng Supreme Court lalo na may nakikita nga na violations, no, mga babayan. So parang lumalabas lang talaga, sabi nga dito, no, ni dating Chief Justice Puno, delaying tactics na lang, no, yung kanilang mga ginagawa. Gusto sabihin, ang implicit message doon, yung impeachment court ay ituloy yung kanilang ginagawa. In the exercise of their... tuloy ang impeachment, mga babayan. Yan yun own jurisdiction. Ibig sabihin, Justice, siguro hanggat kaya, hindi makikialam ang Korte Suprema kasi trabaho po ng Senado. Kaya nga sa saligang batas, sila ang in charge sa impeachment court. Kaya siguro yung Korte Suprema sinasabi, gawin nyo ang trabaho ninyo implicitly, of course. Hindi naman natin nakausap yung Korte Suprema, Justice. Pero in effect, parang ganun ang sinasabi po ng Korte Suprema, hindi ho ba? Tama po yun. At ang sabi ko nga, ang jurisdiction ng Korte Suprema mag-resolve lang ng mga strict questions of law if they involve violations of the Constitution. Itong articles of impeachment na isinampa sa Senate Impeachment Court, they do not only involve questions of law, they involve questions of facts. Correct. Contentious questions of facts. Kaya itong mga contentious questions of facts, dapat iyan ay pagpasyahan muna ng Senate Impeachment Court, including yung mga questions of law, again, in the exercise of their primary jurisdiction. Justice, dalawang question na lang. Yung una po, do you agree with the assertion of the Senate President na walang limit ang kanilang pwedeng pagdesisyonan? I mean, the Senate Impeachment Court can do anything it wants. Kasi wala namang pinagbabawal, hindi naman nakalagay na bawal yung mga motion. Halimbawa, kini-question natin, sabi ng iba, justices kayo, di ba? Ba't kayong nagmumusyon? Depensa ang nagmumusyon, hindi kayo. Pero ang sabi ni Senate President Cheese, hindi, walang limitasyon ako anong pwedeng pagdesisyonan ng impeachment court. Do you agree or you don't agree? Kanya nga po mayroon tayong saligang batas. Yung konstitusyon natin, yan ang nagsaset ng limit sa lahat ng aksyon ng ating gobyerno, the three branches of government, including the officials ng ating gobyerno. Kanya meron din tayong provision dyan, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction.
kapag mayroong grave abuse of discretion, gusto sabihin, mayroong naging pagbabali ng ating saligang batas, hindi po pwede yun. Ayon sa ating konstitusyon, ang remedy dyan ay pumunta sa Korte Suprema para yung mali ay maituwid. Po. Sa demokrasya po, walang exercise ng arbitrary powers. Kanya So parang gumamit ng kapangyarihan niya. No, itong si Senate President Chis Escudero, mga kababayan. No, bakit kaya? Parang lumalabas, parang pinipigilan yung impeachment ni VP Sara Duterte. No? Ano sa palagay ninyo? Bakit kaya? There is always that principle of checks and balances. Po, so Justice, sa palagay mo, yung ginagawa ngayon ng Senate President, pasok na sa grave abuse of discretion? Ay, yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Ang sabi mo nga, yan din ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng College of Law, mga professors ng constitutional law, Opo. at yung iba't ibang commentaries pa na naririnig natin sa mga nakakaintindi, nakakaalam sa ating saligang batas. Sabi daw ni Senate President Chis Escudero, ang nagkukumpa sa PhilConsa ay si Speaker Martin Romualdez. Nako. Ano sasabi niyo dun, Justice? Ito na naman yung mga kababayan, yung turuan, no? Yung naghahanap ng mapagsisisihan o naghahanap na naman sila ng ibang issue, no? Wala, parang same tactics, mga kababayan, di ba? Hindi po, kahit si Speaker Romualdez ay siyang presidente ng PhilConsa. Yung ginawa naming statement in behalf of the Board of Governors, kahit na isang word, kahit isang period, kahit isang comma, walang kinalaman si Speaker Romualdez yan. Ang totoo, kung ating babasahin yung mga naging reaction niya, itong mga nakaraang araw, parang salungat yung naging posisyon ng House sa posisyon ng PhilConsa. Halimbawa, yung House, before they adjourned CNJ in session, nagpasa sila ng resolution giving the certification that is required by the Senate Impeachment Court, yung certification that the House did not violate the provision banning the 1 year rule. Actually, sa paningin na parang yun, parang trap yun, mga kababayan, sa House, no? Kasi sasabihin ng House, mag-i-issue sila ng certification. Ibig sabihin, katunayan, no, na yung ginawa na yon ng House, no, wala silang na-violate na rules. Okay? So pagdating sa kahilingan ngayon, no, na ituloy yung impeachment, itutuloy nila yan, no, ng Senate. Pero, no, hahanapan ngayon nila ng butas yung ginawa na yan ng House. So, lalo-lalo na doon sa certification na yan. Pag nahanapan nila ng butas yan, sisisihin nila yung House of Representatives. Sasabihin nila, kayo may sabi na walang violation na pwedeng ganito. No? Pero eto, may violation kayo. So, i-dismiss na namin itong impeachment na to. Pwedeng ganon. No? Parang trap yan sa House of Representatives, yung certification na yan, mga kababayan. Pero at the same time, kung hindi naman sila mag-i-issue ng certification na yan, madadali pa rin sila ng Senate. Ganon katalino, no? Itong si SP Chis Escudero, dahil kaliwat kanan, walang lusot, no? Itong House of Representatives, sumunod sila o hindi, no? Parang iisa lang yung patutunguhan ng impeachment case na to. It's either ma-dismiss po yan, mga kababayan, o mapawalang sala itong si VP Sara Duterte. Pero malamang sa malamang, no, ma-i-dismiss po yan ng Senado. Di ba?
Kasi kahit mag-issue sila ng certification na wala silang na-violate na law, mga kababayan, tapos in the end, hahanapan sila ng butas ng Senado na meron kayo na violate na law. So useless lahat. No, ito naging pagod na to. Ito lahat ng oras na to. No, o yung panahon na ginugol ng sambayan ng Pilipinong manood at mag-abang sa impeachment na yan. Useless lahat yan. No? Kakatayin nila yung impeachment, no, sa pamamagitan, mga kababayan, ng mga violations na makikita nila dito sa House of Representatives. After nyan, 1 year na uli. 1 year ban yan. Next year na uli sila pwede magkaso, no, ng impeachment complaint. Ang problema dyan, mga kababayan, after 1 year, sobrang nakapag-prepare na eto nga si VP Sara Duterte o yung kampo ni VP Sara Duterte para po dyan sa impeachment na yan. Nahanapan na lahat ng solusyon yan. Diba? So, posibleng talaga, ma-dismiss yung impeachment na yan, mga kababayan, ni VP Sara Duterte. Payag ba kayo, no, na ma-impeach? Ma-dismiss yung impeachment ni VP Sara Duterte? Payag ba kayo na ma-dismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan? No? Tuloy natin. Ng Pilconsa, dahil sa paningin ng Pilconsa, yung remand order na yun violates the Constitution. So makikita ninyo na yung yung statement ng Pilconsa ay was independently done and yung mga nagsasabing in-issue lang yan dahil kay Speaker Romualdez, they're engaging in ad hominem arguments. Tama. Ano po? Kaya lang, ang gagawin po ni Senate President Jesus Escudero or the Senate Impeachment Court, ang palagi magiging depensa niya, di ba, kontra kayo sa ginawa ko? O di pumunta kayo sa Korte Suprema, tingnan natin kung sinong tama sa atin. Ganon ang palagi magiging depensa po ni Escudero. Ay, ayun na nga, yun nga po, yung aggrieved party ay gagawin yung tamang gawin. Pero ang isang consideration dyan, kung pupunta ka ba sa Korte Suprema, ay yung ba'y magpapabilis ng proseso dyan sa Senate Impeachment Court. Opo. Ngayon, dapat pala, Korte Suprema na lang yung humahawak ng impeachment case, mga babayan. No? Kasi ganun din naman pala. Diba? Pwede palang iakyat sa Supreme Court Pwedeng hindi aksyonan kaagad ng Senate Diba? So, bakit patatagalin pa yung proseso? Dapat ma-revise na, no? Itong mga ganitong rules, no? O yung mga ganitong nilalaman ng Constitution. Diretso na natin sa sa Senado, sa Supreme Court. No, yung mga impeachment complaint na yan. Para wala nang ganitong sistema nagka-problema pa. Diba? Ganun din Parang ibabato pa rin sa Supreme Court Pinatagal lang natin. Last Justice, tayong mga meron, kami mga ordinaryong mamayan, syempre hindi naman po kami abogado. Yan, kami mga meron. At least kayo, alam nyo yung batas, po. When do we expect to see a trial? Yun na naman hinihingi ng tao. Hindi naman sinabi ng tao na hindi convict nyo yung Vice Presidente dahil may kasalanan. Wala naman ganun. Ang sinasabi lang ay, simulan na natin yung trial na sa ganun ay malaman natin tama ba o mali ang akusasyon laban sa kanya. Kailan makaka-expect ang taong bayan ng trial? Yun naman kasi talaga, di ba? Yung lagi nating sinasabi. No? Ituloy na yung trial na yan para malaman natin yung katotohanan. Di ba? Guilty or not guilty, regardless yun. Di ba? Malaman natin kung ano yung katotohanan doon sa impeachment complaint na yan. Di ba? Hayaan natin sumagot si VP Sara. Ay ganun din po ang paninindigan ng Pilconsa. Hindi naman kami nakikialam kung ano magiging resulta ng impeachment trial, whether it is acquittal or conviction. Ang gusto lang ng Pilconsa at ng mga ibang grupo ay pabilisin na yung proseso ng trial. Paano gagawin yan? Di sana yun ang mga impeachment court ay
hindi na maglalabas ng mga orders na napaka-debatable, napaka-arguable, na ang net effect sa bandang huli ay bumabagal ang proseso dito sa impeachment court. Okay. Yan ang Justice, pag-iusap namin sa Senate Impeachment Court at sa mga membro nito. opo. Maraming salamat po. Ayan, mga kababayan, no? Ano masasabi ninyo dyan? Supreme Court Justice na mga nagsalita, mga babayan. No? Na tila baga parang nagkakaroon ng delaying tactics, no? At mukhang may ginagawa itong si Senate President Chis Escudero. Kung ano man yun, hindi natin alam yon, no? Ano sa palagay ninyo, kababayan? I-comment nyo lang po sa ibaba ang mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's a Mobs TV. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video. Alright? Peace. I'm out.